Good morning mga kaibigan. August 12, 2023. Araw ng ano ba ngayon? Araw ng Biyernes. Ngayon naman, bigyan natin ng konting update yung ating ginagawang mini greenhouse extension. So ito po yung mini greenhouse natin para doon sa mga pumalaw sa ating previous video series o mini series. Now, yan po ay nakadedicate para sa bell pepper experiments, no? Magkakandak tayo ng mga varietal test ng bell pepper and ito-document natin, iti-data natin kung ilan yung maaani per variety. Next po, kasi po yung pong bell pepper, napakatagal pong hintayin yan. So normally po 100 days since seed sowing, saka pa lang po tayo mag-aani. So nag-proceed na po tayo sa extension po ng ating greenhouse. So dito po sa side naman na to, magtatanim tayo ng mga short term crop katulad po ng lettuce, arugula, mga herbs yan. So dito specifically po lettuce in hydroponics. So yan na po yung gagawin natin dito. And again, gaya nga ng share ko from previous video, na gagamit tayo rito ng mga locally available na mga material katulad po ng bamboo as a pole. So kung gusto nating mas matagal or mas matagal yung ating structure, pwede kayong gumamit ng mga tubo or mga pipe. So in my case, ginamit ko na lang yung mga bamboo kasi meron na akong available dun sa baba. So ito po yung design natin. Meron po tayong bamboo dyan. And then obviously po yung ating pong magiging ilalagay dito ay vertical type. So naka A-type po na lettuce pa ganun. Pag ganun po yung ating magiging linya ng mga lettuce. So dito po natin ilalagay, and then afterwards yung pong mga seedling naman ipe-prepare po natin dun sa ating nursery. So yan, ganyan po ang magiging itsura po niya. At ayun, meron po tayong linya dun sa taas para makuha yung tamang level para po yung ating tubig bumagsak po sa kabilang side, and dito naman yung kabilang side. So dito yung magiging sugpungan po niya. So once po na magawa po yan, aalisin ko na po itong nasa gitna, and maglalagay rin po tayo rito ng naka-elevate po, no, na plant. Okay. So yan po yung ating project sa ngayon. And puntahan ko lang yung ating ginagawang repair, no, dito po sa ating nursery. So nito mga nakaraang linggo, lumakas po yung hangin, lumakas yung ulan, then nasira po yung ating pinagawang nursery dun sa ating mini series, no. May nursery tayo, yan, nasira. Manipis po kasi yung ating UV plastic na nilagay, tapos medyo maluwang siguro yung yung halang. Kaya ngayon, pinadagdagan ko yung yung level niya para bumagsak po diyan and hindi mag-ipon yung ating mga tubig. Okay? So isasama na po nila yan kapag nag-repair po sila, kapag nagbubong na po sila diyan sa ating lettuce. So yan po yung ating extension project po dito sa ating ginagawang mga greenhouse. Okay, so subaybayan po ninyo at to document uli natin kung paano yung mangyayaring nating eksperimento naman sa ating mga lettuce. So excited po ako diyan dahil ang gusto ko po sa lettuce, mabilis ang turnaround. So yung cash mabilis. So meron pa po tayong bakante dito sa ating greenhouse. Ayun, 11 po na grow bag yun. Hinihintay ko na mag-mature for transplant yung ating mga red jet sa kayong sondela. So yung area po na yun. So ito naman po ay mga kamatis na indeterminate type. So itatanim po natin yan dyan sa mga grow bag na yan. So kinukure na natin yung grow bag. So usually po yung ginagawa ng iba ay binabuffer nila. So in a way, nagbabuffer din po tayo. Nilalagyan po natin ng calcium nitrate yung ating coco peat. Okay? Saka natin, habang hinihintay natin for transplant yung ating mga seedlings. Okay, so you get the gist, guys. Yan po yung ating update dito sa ating mini greenhouse project. So yan, tuloy po ang action, no? So yan, diyan na sila. Okay, so pag natapos po yan, magpo-proceed po sila dito. So kung maalala po ninyo, no, nung mga previous videos ko, sinisimulan na nilang gawin yung dito sa ating raised bed. Unfortunately po, yung unang team hindi niya tinapos. So hindi niya binalikan, kaya nagpalit po tayo ng team. So ito po, pangalawang team na po ito, and sila na po yung tatapos dito sa pending job ng ating sa ating project. Okay,
So yan, yan so far yung ating update, no? Nakakainip maghintay dito sa bell pepper. Ganun talaga. Pero so far naman maganda po yung kanyang bulas. Ayan, makikita po ninyo. Ayan, no? Yan. Yan po yung ating Aristotle na green bell. Then ito naman po yung ating California Wonder. Yan, may signs of ano na po tayo, micronutrient deficiency. Iko-correct po natin yan sa ating reservoir. Okay? So, yan po yung ating update sa ngayon. Ngayong oras po ay alas 3:30 ganyan. So, mayroon pa rin po tayong araw dito sa side na to. So, inoobserbahan ko po itong pader po na to dahil medyo ano siya, di ba? Medyo malaking area. So, I'm planning na maglagay ako ng pa-slant yan para magamit ko rin itong area na to. Anyways, so yan po so far ngayon. At I hope na kayo rin ay meron din kayong mga sarili ninyong project. So ito po ang aking project dito sa bahay, sa harap po ng ating bahay, bakuran. So pupunuin po natin to ng mga mini greenhouse at subukan nating subukan natin magtanim for business, no? For income generating activity. So yan, at inaayos na nila yung mga panglagay sa ulo. Yan. And siguro yun nga, NFT system yung gagawin ko dyan. Okay. So lalabas lang ako rito. Ang gagawin po nating system dito ng lettuce ay NFT system. O yung orange, yung PVC na orange, yan ang ilalagay ko dyan. So after po nilang mailagay yung bubong, yung UV plastic natin, ang instruction ko po sa kanila, dahil medyo umuulan-ulan, unahin muna nila yung taas para if in case umulan, pwede silang gumawa sa loob. So lahat muna ng taas, structure na magko-cover para pag umuulan, tuloy-tuloy yung kanilang trabaho. Okay, so yan, yung pong taas niyan ay nasa 12 feet po yan. So pwede tayong magtanim dyan din ng mga bell pepper. Pero in this case po kasi itong area po na to ay shaded. So magkakaproblema ako sa ilaw. But then kung ilaw po ang problem, madali lang naman po maglagay ng mga grow lights dyan. Okay, so yun po yung aking iniisip. Kung gusto kong tamnan to ng bell pepper, pwede kong tamnan siya, pero maglalagay po ako ng mga grow lights para masuportahan niya yung init ng araw. Kasi po shade po ito, shaded part po na area dito sa ating lote. So meron po ditong, ito po yung bahay natin, tatabingin niya, din may bahay din na katabi doon. So talagang shaded, kaya dito talaga start po tayo sa leafy vegetable na merong na gustong gusto sa mga partially shaded. Okay, so yun lang yung ating update so far. So yan, tingnan natin ang ating extension at part 1 po ito. Yung pong mga magpa-follow or gustong sumubaybay sa project na to, mag-iwan na lamang po ako ng link dito sa video para masundan ninyo from start to finish. And tingnan natin kung ano po ang mangyayari. So sasabayan ko na po sila mamaya ng punla nung lettuce na itatanim ko diyan. So in 15 days, hopefully mai-transplant po natin dito sa ating area. So maglalagay tayo ng juvenile area doon. So ang aking strategy, patubuin, then pagkatubo niya, lipas sa juvenile stage, then juvenile stage, dito po ang ating grow up stage. Okay, then tuloy-tuloy lang po, ikot lang po ng ikot. Kaya ang mangyayari po diyan, papunta po doon yung ating slope. Okay, ay papunta po rito. Yan kasi dahil andun yung ating reservoir, no? Andun po yung ating timplahan ng nutrients. So papunta po rito. And then doon tayo, yun yung angle, no? Yung angle ng 1% slope para dito natin iipunin yung manggagaling doon. And then babalik po dito pa ilalim, balik po doon, then iikot lang po yan. So tingnan natin kung ano magiging resulta nitong ating setup. So yan, wala naman pong perfect setup. Ang importante, simulan yung project, tingnan, and then iterate, then adjust. Tingnan natin kung mabibigay sa atin ng value yung ating proyekto. Okay, so that's all for now. Thank you very much. Sa mga susunod na video, tingnan niyo po yung magiging update ito. Bukas siguro baka magsimula na silang magbubong. Ngayon maglalagay na sila ng mga balangkas. Bukas baka sakaling mabubungan na nila yan. Okay, that's all for now. Balik tayo bukas ng hapon at bibigyan ko kayo ng update na day 2
para sa ating greenhouse ng lettuce. Thank you. Ingat kayong lahat. Bye-bye.